talaga, Lali, ha? Sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag ka ikaw, ha, nakita pa kitang kasama yung lalaking yun, ha? Ang bata-bata mo pa, ha? 16 anyos ka pa lang, baka mamaya mabuntis ka. Nako, ha, sinasabi ko sa'yo, sasamain ka sa akin, ako mismo kakaladkad sa'yo. Ikaw naman, mahal. Para ka naman di dumaan sa pagdadalaga. Eh talagang maganda yung anak mo, kaya ligawin yan. Eh, mabuti kung naliligaw lang. Eh, mukhang boyfriend na eh. Nung nahuli ko, magka-holding hands. O ano, di ba? Di ba totoo? Hoy, Lali, ano? Disente ba yung Jojong yon? O baka naman naisuko mo na ang bataan? Tigilan mo ko, ha, Lali. Naku, sinasabi ko sa'yo. Tatamaan ka sa akin, Lali. Huwag mo akong susubukan, babae ka. Ano yan? Sasabihin ka? Ano? Ano sasabihin mo? Hoy! Lali! Lali! Nag-uusap pa tayo! Hayaan mo na. Tingnan mo? Aya- Bastos! Bastos! Impluwensya yan nung lalaking yun eh, nung Jojong yun eh. Natakot na sa'yo yun. Relax na, sige na, sige na. Kumain ka na. Hindi naman dati ganyan yan eh. Lali, ilang taong ka nung magkahiwalay ang mga parents mo? 5 taon po ako. 5 years Apo. old. Bakit hindi ka agad nagsumbong sa mama mo na pinagsamantalahan ka nung asawa niya? Natakot po ako kasi po baka hindi po ko paniwalaan, marami pong pumasok din po sa isipan ko kaya hindi ko po talaga agad nasabi po. Paano mo natiis na ginaganong ka ng amain mo at ikay hindi nagsabi sa ibang tao? O may sinabihan ka bang iba? Hanggat maaari, lahat sinasarili ko lang po. Pero Hindi siya, ko po kayang magsabi po Oo. noong mga panahon po na yun. Kahit kanino po, kahit po sa mga kaibigan ko po. pero Lali, maaga ka rin nag-boyfriend eh. Opo. Bakit? Hindi ba dapat medyo natakot ka sa mga kalalakihan? Parang ang pumasok po sa isip ko na bago ikaw makauna sa akin, yung mahal ko na. Parang ganun po. Oo. Sa murang edad, naranasan na ni Lali ang pinakamatinding dagok sa kanyang pagkatao nang pagsamantalahan siya ng kanyang amain. Maaga siyang nagnobyo sa pag-aakalang matatakasan niya ang kahalayan ng kanyang stepfather. Pero hindi tumigil ang kanyang ina hanggang hindi niya napapaghiwalay sina Lali at ang first love nito, si Jojo. Kikitain naman ako, ha? Dahil pag naulit pa to, ipabubugbog kita sa uncle nato niya, ha? Sasamain ka, makikita mo! Umuwi ka na! Lumayas ka! Huwag ka na magpakita! Yalan ka! Dahil hindi siya makapagsumbong sa ina, minsan ang tinangka ni Lali na wakasan ang kanyang buhay. So, na-depress ka talaga, no? Sobrang bumagsak na yung iyong, alam mo na, yung lakas mo ng loob mo, lahat, wala, naubos talaga, no? Opo, Ikwento mo ubos na sa amin, ubos po. ano ba ang umiiral sa isip mo nun? Kasi ang dami na, yung nawala nga yung boyfriend mo, hinahalay ka pa nung amain mo, lahat na yun, no? Para kang pinagsukluban ng langit at lupa na eh. Opo. Oo. Ano yung umiiral sa'yo? Bakit nabuo sa isip mo na ikay magpakamatay na lang? Ano po para ka pong nasa yung pakiramdam mo nasa impyerno ka, wala ka pong kakampi. Parang ganun po. Oo. Para kasi yung mga panahon na yun, wala naman po talaga akong mapagsabihan.
Nagka-boyfriend ka pa ng pangalawa eh. Opo. Di ba? Opo. Nagka-boyfriend. Alam ba niya yung pinagdaanan mong ganyan sa amain mo? Huli na po lahat niya nalaman po. Oh, pero nalaman niya. Apa. Yung sa amain mo, ikinwento mo. Opo. May plano na pala kayong bumukod pagkakasal ninyo. Di man lang kayo nagpasabi. Tapos aalis na kayo sa Makalawa. Tsaka bakit bubukod pa kayo? Yan laki-laki naman ng bahay na to. Hindi Kaso na nga naman... ho magbabago yung isip namin. Desidido ho kami. Doon na kami kinaalan titira. Tingnan natin kung makatagal ka doon sa poder ng mga biyenan mo. Sa tingin ko pa naman mukhang maselan tong nanay ni Alan. At saka di ba aalis ka? Babiyahe ka eh. E di iiwan mo lang sila sa mga magulang mo. Dito, asama niya pa nanay niya. Wala naman pong magiging problema sa magulang ko, Uncle Nato. Safe naman po si Lali doon. Wala pong mananakit sa kanya. Hindi na nga ho magbabago yung desisyon namin. Gusto ko na hong umalis dito. Magkakapamilya na kami ni Alan. Buntis ho ako, ma. Magkakababy na po kami. Kakakasal niyo pala. May laman na yan tiyan mo. Hindi na ho ako bata. Desisyon namin to, buhay namin to. Kung kailangan bumukod kami, yun ang dapat. Sige. Tingnan natin kung makasundo mo yung mga biyenan mo doon. At kung hindi ka rin babalik dito sa poder namin ng Uncle Nato mo. Hihintayin ko na muna na makapanganak ka bago ko umalis, ha? Para naman siyempre makita ko yung baby natin. Bakit kasi hindi ka na lang dito magtrabaho? Ba't kailangan sa Dubai pa? Di ba sinabi ko naman sa'yo, siyempre kailangan ko mag-ipon para makapagpatayo tayo ng sarili nating bahay. Hindi yun, nakikitira lang tayo dito sa bahay ng pamilya namin. Okay na, sige na. Sabi mo ikaw naman susunod, ikaw boss ko, di ba? Alam mo, ay, nako. Napakaswerte ko talaga sa mister ko. Ay. Pogi na, mabait pa. Kaya siguro binigay ka ng Diyos sa akin para makalimutan ko yung lahat na nangyari. Wala nang ungkatan na nakaraan. Kalimutan mo na yun. Tinanggap na kita. Tsaka tinanggap ko lahat sa kabila ng ginawa sa'yo ng tiyuhin mo. Akin ka na, di ba? Pamilya ko na kayo ng baby natin. Gagawa tayo ng maganda at masayang buhay. At walang iba makakasira doon. I love you. I love you too. Alam mo kung kontento na ako sa'yo. Salamat. Kailan ba uwi ng asawa mo galing Dubai? Sa Pasko ho. Baka sa susunod na taon. Eh di... malamig ang mga gabi mo. Malungkot. Wala kang kasipin eh. Parang... mataba ka yata. Hayop!
Ah!